to me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. There's naman doon blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. Nung general naman kayo, alam na ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sinacharge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Para tayo yung Sa kanya, nasa janyo lang. And then, hindi pa kayo na, ano na, ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued a warrant of arrest, a questionable warrant of arrest. Ano naman to, sir? For detention, and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Ang kausap niya dyan, mga partner, ay si CIDG Chief Torre. Boss D. ano sagot ni Torre? Hindi mo naman naiintindihan yun eh. Ano sagot nun? Lahat ng yan. Wala namang ano yun. Kundi gawin lang yung kanyang trabaho. Sabi ko nga nung nakaraang vlog ko, yun ang sinabi ko eh. At saka nung nag-uusap-usap sa Hong Kong, sabi ko, palagay ko this is another moment for General Torre to shine. Alam mo, kita mo naman kanina, meron siyang isang interview na naglalakad siya. Talagang ngiting-ngiti siya. Ang saya-saya niya talaga sa ginagawa niya. Well, wala na ako masabi kasi talagang talagang kumbaga in-embrace niya na yung role niya na yan sa gobyerno eh. And he's nearing retirement. At kung magre-retire siya, yaan yung legacy na iniwan niya sa mga Pilipino. Na if you think about, if you will hear the name General Torre, isa lang ang maaalala mo, pang-aabuso sa karapatang pangtao at paggamit sa kapangyarihan para manggipit ng tao. Yun lang ang naaalala ko at maaalala ko every time that people will talk about General Torre. Partner Jude, Boss D, ito naman, panoorin natin habang binabasa ni Torre ang arrest warrant mula sa kanyang cellphone. May kuha rin. No? Ating panoorin ang bahagi na ito. For crimes against, by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Yan. Digital copy. Wala man lang na print. At tatlong abogado ang kaharap niya. Boss D at Partner Jude. Partner Jude, ka muna. Tayo ay hindi na miyembro ng ICC. Pangalawa, nasa cellphone niya yung warrant of arrest. Etong si Torre, patawa talaga itong... Naku, kung pwede. Sorry. Muntik na ako mga pagmura. Pero ako, pag nakikita ko si Torre, natatawa na lang po ako. Natatawa ako kasi parang hindi niya alam yung ginagawa niya.
Oo. Parang naalala ko tuloy nung nasa harapan niya ako habang binabasa niya yung warrant of arrest na naka-address sa Pasig. Oo. Parang katatawanan na po itong nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Sa sobrang fame-horan nitoong si Torre, dahil alam ko magre-retire na ito ngayong March eh. Bago siya bumaba, gumagawa pa talaga siya ng katatawanan, kapalpakan na pagtatawanan siya ng mga Pilipino. Akala niya sikat siya dito eh. Akala niya sikat siya, dahil siguro may pumupuri sa kanya ng mga ano din, mga loko-loko din. Pero, my God, Torre, General Torre, majority ng mga Pilipino, panas, makita lang yung pagmumukha mo. Eto partner, eto alam na natin ito eh, hindi na natin kailangan pagtalunan. These are politically motivated, nautusan ito dahil unang-una, if you are not a part of ICC, they don't have a jurisdiction at hindi pa pwede yung ginagawa ni Torre. Kaya nga ito nga parang gusto murahin ni Pangulong Duterte ito si Torre dahil parang wala talagang alam sa kanyang pinagagawa at nakakasiguro ako kaya niya ginagawa ito para mawalan na kapangyarihan ng mga Duterte at mawala man siya sa kapangyarihan, yung Duterte wala na rin kapangyarihan. Yun ang nakikita ko dito partner, para hindi siya makasuhan or hindi niya mapanagutan yung mga kasalanan na nagawa niya nung siya ay nanunungkulan. Kasi walang ibang sisikil sa kanya eh. Walang ibang hahabol sa kanya kundi ang mga Duterte, si Pastor Apollo Sikibuloy. Siyan lang ang hahabol kasi kakampi niya ang administrasyon ni Marcos, partner, mga partner. Boss D? Itong sa akin talaga to, pinili na talaga nila si General Torres, sabi siguro nila, sige na, ginawa mo na rin naman kay Pastor Apollo Kibuloy ito eh. Gawin mo na rin kay itodo mo na, gawin mo na rin kay Pangulong Duterte. Pero hindi pa bawal to. I mean, kailangan hindi ba pag sinerve natin to, dapat di ba kasama kung Interpol, di ba dapat kasama din ng Interpol? O kaya may kasamang representative ng ICC. Hindi kasi parang lumalabas dito, tayo pa yung sabik na sabik eh. Napansin nyo, walang ibang puro Pilipino yung nandiyan dyan. Walang taga-ICC, walang taga-Interpol. Tayo yung nagkusang loob. Parang kung matatandaan ninyo, sinabi ng palasyo noong nakaraan na hindi tayo makikipag-cooperate unless, di ba nagbigay sila ng hint, unless yung Interpol ang i-issue ng red notice kasi meron tayong treaty with Interpol. So parang sila pa yung nagbigay ng hint sa ICC kung paano yung workaround para makuha nila si Pangulong Duterte. So talagang kasapakat ang gobyerno dito, mga partner. Malaman natin mamaya ang komento ng mga taga Davao. Kinukontak lang natin yung ilan sa ating mga kaibigan doon, ng mga konsehal o somebody from Davao City who could speak in behalf of the people of the city kaugnay dito sa nangyayari ngayon, dinanaras ngayon na ordeal ng ating minamahal na former Davao Mayor, former President Rodrigo Roa Duterte. At